Sa isang malayong baybayin na natatabunan ng kristal na buhangin at napapaligiran ng sariwang hangin, may isang dagat na kilala sa kanyang kagandahan at hiwaga. Kapag sumikat ang araw, ang tubig nito'y kumikislap na tila mga bituin sa gabi, malinaw at asul na para bang walang katapusan. Ang mga alon ay banayad na sumasayaw sa pampang, nagdadala ng mga bulong ng mga sinaunang mangingisda at manlalakbay na minsang napadpad sa dalampasigang ito. Sa dulo ng malawak na seashore, isang kuweba ang nakatago, natatakpan ng mga matatandang bato at makakapal na halaman. Parang isang natatagong kayamanan, ang kuwebang ito ay binabantayan ng mga anino ng panahon. Sa loob ng kuweba, tila may buhay na misteryo ang bawat ukit ng bato. Ang kanyang dingding ay puno ng maliliit na kristal na kumikislap sa liwanag na nagmumula sa maliit na siwang sa kisame. At sa pagpasok mo sa loob, mas mararamdaman mo ang kakaibang enerhiya, na tila ang mismong hangin ay nagtataglay ng mga lihim ng nakaraan. Sa malalim na bahagi ng kuweba, naninirahan ang mga paniki na tila mga tagabantay ng lugar. Sa umaga, mahimbing silang natutulog na nakakapit sa mga nakausling bato, nagtatago mula sa sikat ng araw. Ngunit kapag dumating ang dapit hapon, nagkakaroon ng kakaibang sigla ang kuweba. Sa isang iglap, nagkakaroon ng ingay at kilusan sa buong paligid, at sabay-sabay silang pumipintig at nagpapalipad ng kanilang mga pakpak. Ang mga paniking ito ay lumalabas ng kuweba upang maghanap ng makakain, mga insektong nagpapalibot sa dagat, sa kagubatan, at sa mismong dalampasigan. Ang buhay ng mga paniki ay sadyang kahanga-hanga. Kahit tila tahimik at madilim ang kanilang tirahan sa araw, ito ay nagiging sentro ng aksyon sa gabi. Sa bawat paglipad nila palabas ng kuweba, ang kanilang mga pakpak ay sumasayaw sa hangin, isang pagkakaisa ng kalikasan at pagnanais na mabuhay. Gumagamit sila ng echolocation, isang kakayahang maramdaman ang kanilang paligid gamit ang mga tunog, upang matagpuan ang maliliit na insekto sa dilim. Dahil dito, hindi lang sila nakakapaghanap buhay, kundi sila rin ay nagiging mahalagang bahagi ng balanse sa kalikasan, tumutulong upang kontrolin ang populasyon ng mga insekto. Sa gitna ng kanilang paglipad, bawat paniki ay may sariling paraan ng paghanap ng pagkain at pagbalik sa kuweba. Sa bawat gabing kanilang ginugugol sa paghahanap, binubuhay nila ang lihim na kuweba at nagiging bahagi ng kanyang kasaysayan. Kapag sumapit ang madaling araw, tahimik silang nagbabalik sa kanilang tirahan, dala ang mga pagkain na kakalap nila para sa natitirang gabi, at bumabalik sa kanilang pwesto upang makapahinga. Ang kuweba at ang mga paniking naninirahan dito ay tila nagiging isang alamat sa kanilang sariling mundo. Ang kanilang pagsisikap na mabuhay ay nagbibigay daan upang mapanatili ang balanse ng kalikasan, habang ang kuweba ay patuloy na bumubulong ng mga lihim ng sinaunang panahon, mga lihim na kanilang ibinabahagi sa mga naghahanap ng sagot sa tahimik ngunit masalimuot na mundo ng kalikasan. Ang mga paniki ay isa sa mga kakaibang nilalang sa mundo dahil sa kanilang natatanging paraan ng pamumuhay at kakayahan sa paglipad bilang mga mammal. Narito ang ilang pangunahing aspeto kung paano sila nabubuhay. Maraming uri ng paniki, lalo na ang mga maliliit na paniki o microbats, ang pangunahing kumakain ng mga insekto. Gamit ang echolocation o ang paglikha ng mga tunog na tumatalbog pabalik sa kanila kapag bumangga sa mga bagay, natutukoy nila ang lokasyon, sukat, at bilis ng kanilang mga biktima, kahit sa dilim ng gabi. Ang mas malalaking paniki o megabats, gaya ng fruit bats ay kumakain naman ng prutas, bulaklak, at nectar. Pinakaaktibo sila sa mga lugar na may makakapal na puno at mga prutas. Ang mga fruit bats ay tumutulong din sa pagpapalaganap ng mga binhi, na mahalaga sa kalikasan. May ilang uri ng paniki, tulad ng vampire bats, na kumakain ng dugo ng ibang hayop, bagamat bihira ito. Sila ay may espesyal na laway na nakakatulong upang hindi manakit o magdulot ng impeksyon sa kanilang pinagmumulan ng dugo. Ang mga paniki ay may pakpak na binubuo ng mga balat na nakaunat sa pagitan ng mahahabang daliri. Ang kanilang pakpak ay mas manipis kaysa sa ibon, kaya't nagagawa nilang lumipad ng mas madali at mabilis sa iba't ibang direksyon. Maraming uri ng paniki ang gumagamit ng echolocation para mahanap ang pagkain sa dilim. Ito ay nagsisilbing parang radar, kung saan sila ay gumagawa ng tunog na tumatalbog kapag mayroong bagay o biktima sa paligid. Sa pamamagitan ng tunog na bumabalik, natutukoy ng mga paniki ang kanilang kapaligiran ng eksakto kahit walang liwanag.
Karamihan sa mga paniki ay nabubuhay sa mga pangkat o kolonya, na maaaring umabot sa libo-libo sa bilang. Sa pamamagitan ng pamumuhay ng magkakasama, mas napoprotektahan nila ang kanilang mga sarili mula sa mga predator at mas mainit ang kanilang tirahan. Nakatutulong ito lalo na sa mga malamig na gabi. Sa mga kuweba, nagiging ligtas ang mga paniki mula sa mga predator at malalakas na panahon. Sa kuweba rin nila pinalalaki ang kanilang mga anak, at ito rin ang kanilang pahingahan sa araw. Karamihan sa mga paniki ay nagpaparami ng isang beses sa isang taon, at ang ina ay nag-aalaga ng isang anak o pup lamang sa bawat panganganak. Ginagawa nila ito sa mas ligtas na lugar, tulad ng kuweba o ilalim ng puno. Pagkapanganak, tinuturuan ng mga ina ang kanilang mga anak na lumipad at maghanap ng pagkain sa pamamagitan ng paggabay sa kanila hanggang sila ay maging sapat na ang edad at kakayahan. Ang mga paniki ay mahalaga sa pagpapanatili ng balanse sa ekosistema. Ang mga insect-eating bats ay tumutulong sa pagkontrol ng populasyon ng insekto, kaya't nakakatulong sa agrikultura sa pamamagitan ng pagprotekta sa mga tanim mula sa peste. Ang mga fruit bats naman ay tumutulong sa pagpapalaganap ng mga binhi ng prutas at pollination, na mahalaga para sa pagpaparami ng mga halaman.